Magandang gabi po. Magandang gabi po, kayo po ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Yung mga nag-tune in pa lang ngayon, ang pinag-usapan po natin ay Ramadan. Meron na tayong dalawang guest, napakinggan po natin sila. Si Glee Lampitaw, tapos si Sarah Jessie Quintilla. Samira. Bakit mo iniiba ang pangalan ni? Ano ba sinabi ko? Sarah. Sarah. Pwede din, pero I think I prefer Samira. Does it have a special meaning? Nakalimutan ko yung meaning nun pero alam ko, ano siya, parang leader. Aside from Khalifa, yung Samira kasi parang nangunguna. But you have always shown ang pagiging isang leader. Sige nga. Ano lang, Art, nothing to do with her name though, but explain lang natin ulit dun sa mga kakapakinig lang ngayon, kakatune in lang kung bakit natin pinag-uusapan ang Ramadan. Hindi lang dahil sa tayo ay nagse-celebrate ng Holy Month of Ramadan, kung hindi, ang Filipino Excellence ay naniniwala na ang isang magaling na Filipino ay dapat may respeto sa kung ano man yung okasyon na sineselebrate at kung nasaan man sila. Oo. Unang-una, ang Ramadan ay isang hindi okasyon para paghihirap. Hindi ito okasyon para pahirapin ng isang magaling na Filipino. Kung hindi, ito ay isang okasyon para pagyamanin lalo yung kalooban ng tao para lalo kayong maging excellent Filipino. Okay, so sige. Maganda yung pinaka-last words, one of the last words mo na pagyamanin, ano? Kasi ang ating pangatlo, our last but not the least guest, eksperto po siya sa mga issues about Islam. Siya po kasi isang Islamic advisor for Muslims and non-Muslims. Dumating po siya dito sa UAE in 1998. Currently, he's working with the Department of Tourism and Commerce Marketing. And before that, involved po siya sa Islamic Information Center sa Dubai. Ito ang hindi naman po siya imam, imam ba tawag doon, yung mga basta marami siyang kaalaman lang sa Ramadan as one of the one of the five pillars yata. Anyway, siya mag-explain ito. So ito po mga tagapakinig, si Esa. So Esa is letter E, hindi Isa, Esa, E-S-S-A Puentes Pina. Magandang gabi kapatid na Esa. Magandang gabi din po sa lahat ng tagapakinig. Opo. Sige. Welcome to our program. And mukhang hindi ka bago dito sa Dubai kasi opo, last year nandito po ako. Suki ka ngayon. Parang itong alin na to, si Samira, suki yan dito Oo, ganun po ba? Balang araw may program na rin yan dito. Sige, okay lang po. Esa, ano ba itong Ramadan? Well, Ramadan, sa pinag-uusapan, ito yung pangalan ng buwan, yung 9th month of lunar calendar. Hijri. Pag sabi Hijri is yung paglakbay ng propeta nang galing sa Mecca, sa Medina. So, ito yung 9th month ulit. Pangalan niya Ramadan. So, ito yung buwan na inordain ng Diyos sa mga may pananampalataya na mag-fasting sila sa buwan na ito. Okay. So, ang importante nito is that yung sighting ng buwan, binibilang po yung buwan dahil sa pagkita ng buwan, yung first na crescent. Yun ang symbol ng yung makikita nyo palagi sa masjid. So, it don't have any significance like a cross. Ito ay significance to know the month is coming. So, nauna yung gabi po, makita yung buwan, then alam natin bukas yung unang araw ng buwan na yon. So Ramadan is ordained ng Diyos. Yun, sa Surah Al-Baqarah sinabi niya, o kayo may pananampalataya, inordain po sa inyo ang pag-aayuno. Hindi lang sa huling henerasyon, kundi yung henerasyon pa noon pa. So lahat ng mga propeta nag-aayuno din noon. So ngayon, ganun din. So nag-aayuno sila for the sake para al-mutakun, ay yung piety. Ang makukuha niyo po ay piety. So piety sa Tagalog is maging dapat matuwid sa pag-iisip. Hindi pieta yan Oo. Yung tama ba yung sabi ko na isang cycle for 1 year, 33 years, 34? Ilang years talaga? Well, ang alam natin, it has like a difference of 10 days. So, there would be, yun na nga, atras. And then it would move.
it will move on. So ngayon, ang Ramadan natin nag-start August 1, di ba? August 1. So next year, mag-start ng Ramadan minus 10 days. Approximately. So mga July 20, gano'n? No, sasabi kasi ng huling propeta, ang buwan namin, ang nation ng Islam ay Ammi, medyo illiterate daw. So ang buwan namin ay ganito. Tapos ganito minsan. So it mentioned 30 days, minsan 29 days. So it really depends on sighting of the moon. So tama pala kasi kung 365 days in a year divided by 10, at mga 35 years nga, no? 34 to 35 years. So, ano ba dapat ang expectin ng isang, let's say, okay, pag-uusapan natin, total, ang programa na ito ay para mapalakas natin, i-empower natin, at turuan natin ang ating mga kababayang Filipino. Opo. Aside from sa hirap na nararanasan nila dahil hindi sila makakain ng gusto nila on time, lalo na yung mga hindi nating kapatid na Muslim, ano? So, ano ba talaga ang dapat expectin ng isang Filipino, excellent Filipino, sa buwan ng Ramadan? Kahit na 10 araw na tayo, 9 days, Opo. which is 10 days na tomorrow. So, ano ba dapat expectin ng isang magaling na Filipino sa Ramadan? So, mashallah, glory be to God na ito ay mercy ng Diyos sa atin. Una sa lahat, ang mga Pilipino na pumupunta ng Dubai, they have to challenge themselves para anong gagawin nila dito? O di magtatrabaho. They have to grow up. So, isang essence to grow up is to challenge themselves. Isa nito sa mga, sa buwan na Ramadan, you have to challenge yourself na there is rules to follow. Okay. So, susundin natin in public. In public. And if it is personal, meron tayong sarili nating personal na mga gawain sa loob ng bahay na pwede nating magawa. So, itong buwan na ito, dahil sa sinabi niyo po na paano namin malaman, paano natin mga Pilipino malaman. So, ang ginawa ng government, meron silang forum, Ramadan forum na ginawa. Last year, Daddy Blue, di ba? Pinag-usapan natin last year. So, every year ito gumagawa. So, ito yung 10th year na ngayon. So, si Sheikh Ahmed Muhammad bin Rashid nagbigay ng forum para ulit sa Filipino, mananatili itong Filipino na meron tayong speaker na galing sa Manila, pupunta dito magbibigay kung anong Islam, Ramadan. So it is culture awareness at the same time religiously malaman nyo kung ano ang Ramadan or Islam. That's very good. Tapos na po ba ito, sir, Hindi Mr. po. Isa? Itong Thursday Saan to? sa Ramadan tent na Anong ginawa oras to? ito yung tinatawag Al-Multaka Ramadan under sa Department of Tourism. Anong oras po ito? Okay. From 10 10 in the morning? in the evening until midnight. Okay, so minsan naabot kami last year hanggang 3 ng umaga. Oo. Talaga? And there it's a series of talk? It is only one talk. It's only one and talk? lots of question and answer. So ganun yung situation kasi sa pagpapaalam mo kung ano ang hindi alam ng public. Bakit during Ramadan na po? Bakit hindi before Ramadan so that mas prepared na yung mga Filipino? Sige, dagdagan natin. Ang government nagbigay din, alhamdulillah, ang government ng UAE, nagbigay din na si Sheikh Mohammed noon, isang tent lang ito as an exhibition kung ano ang Islam, na ginawa namin by poster. So, binisitahan niya kami sa Heritage Village. So, ginawa niya, sabi niya, why not put this as regular? So, 24/7, yun na nga na kinuha ko ng Department of Tourism, isa sa mga in charge sa mga exhibition, Islam exhibition sa mga lumang bahay ng UAE dyan sa Heritage Village. Yeah. So, ito ang Sheikh Obaid House. Shindaga ba yun, di ba? Sa Opo. Shindaga. Sheikh Obaid House. Meron kaming Islamic exhibition doon. Ni-translate namin po yung Quran sa English with the media and posters na pwede nyo tingnan. It is educational. So if they cannot attend yung sa Thursday, they can just visit you there? Every day. Alright, Every day we're wonderful. open. So connectado pala to sa binigay sa akin ni Wafa. No? Sabi ni Wafa, this coming Thursday, mayroon Islamic lecture sa Al-Gusays tent. Ito na yun, po ha? yun, opo. Sabi, but all Filipino who are interested are welcome pala, sabi ni Wafa. This tent is under Sheikh Said Al Maktoum? Under kay Sheikh Ahmed. Yung patronage nito po si Sheikh Ahmed. Okay. Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Bakit Al-Gusays? Al-Gusays ba tong area na to?
Opo, Alcusay Yung po tent to. daw. Tower 2, nasa harap okay. ng free zone. Merong opposite din ng Tower Center. Kung po nasa likod ng EPCO. O kaya ENOC. Okay. So, Parang may basketball lang doon. Ito ba yun? Hindi po, yung Alto War 3 pala yun. Alto War 3. Ito sa two. bahay ko yan, rapid. No. Hindi, after ng tunnel, after ng tunnel po, nasa left side. Just opposite ng free zone, airport free zone. alright. Meron So, kayong makita. this is your opportunity to tell us in brief, ano ba nga dapat ang i-expectin ng isang Filipino pag Ramadan, aside from, yung pag-aayuno? As a regular Filipino na hindi Muslim, Yes. so of course, yun na nga challenge natin as hindi Muslim dahil hindi din ako Muslim before I came here. So it is a respect, as sinabi na ng mga guests before, it is a respect and an honor with additional knowledge, malaman natin ang kanilang reliyon. Isa nito is natural, hindi po tayo pwede bastusin na kakain tayo sa harap nila na sila ay nagpa-fasting. Nandun tayo. Of course, merong penalty ito at kulong kung gagawin mo. May So, warning ba to? Meron. So before Ramadan, meron na yan, nakapaskil na yan sa news. Okay, na gano'n. So, pero as we told na ang Dubai nag-evolve, we don't, ang first na ginawa niya, without intent, hindi siya huhulihin ng police. Sasabihan lang. Sasabihan siya ng police. Naalala ko kasi last year, nasa Mall of Emirates ako, ito turista to kasi obvious turista kasi may camera, may backpack, tapos may hawak-hawak na ice cream. So, apparently, binenta niya ito sa Carrefour na bumili ng ice, parang drumstick. Lumalakad siya. So, sabi ko, it's Ramadan, sabi ko. You throw that away. Tinapon naman. So, pagka ganito, kung mahuli ito, kasi turista yun, itsura turista talaga Hindi na-emphasize. Alright. So, He said that's very good, but let's emphasize on how we can equip yung mga Filipinos na nakikinig ngayon. Pananamit. Dapat ini-include din ito sa Ramadan. Whether it's Ramadan or not, they should be careful on how they culturally, yun ang ating kung nag-evolve tayo na nawala yung Maria Clara na pumunta sa Baywatch, so kailangan dito mag-evolve din tayo, then nandito tayo sa mainit na place. So ang pagtakip nila is to protect themselves really. So hindi tayo like mainit nga mag-shorts tayo lalabas. So we don't know na culturally noon 10 years back when I came here, hindi mo magawa yun. That's very true. Yeah. But sige, babalik tayo kasi 11 o'clock may announcement tayo sa one of the sponsors. So babalikan po natin lahat ng mga guests natin. Mag-text na po kayo or mag-post sa Facebook. Text po sa 4001. Babalik po kami. This is Dubai Eye 103.8 News. UAE is overseeing maritime exercises in the Arabian Gulf this week involving a host of international naval forces. Talk. If you're in business as well, if you have a business partner, you're both running a company, then perhaps you should have life cover on the other person. Sport. Tottenham drew 1-1 with the Orlando Pirates. Who was the captain? This'll interest you. Anytime now. Dubai Eye 103.8 News, Talk, Sport.